Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Dahil kay Nineheart ay nagsilabasan ng mga nakalaban noon kaya dehado na ang lagay ng Fairy Tail. Naramdaman nila Leon at Grey na kasing lakas talaga ito ni Orc, ngunit inatake ito ni Grey dahil ito ay clone lamang ng kalaban. Si Melody naman ay pinahirapan ni Zancro. At ang lahat ng mga kasapi ng Fairy Tail na nasa timog ay inatake ng kanya-kanyang mga kalaban. Natutuwa si Nineheart na mapanood na nahihirapan si Erza subalit pinipilit pa rin itong lumaban kahit na wala talaga siyang pag-asang manalo dahil tatlong malalakas ang kaharap. Nabihag siya ni Azuma at nilatigo ni Kyoka habang 10 beses na sakit ang nararamdaman nito. Sa kabila nito ay hindi siya pananghinaan ng loob at nagkaroon ng kakaibang aura kaya pinaghahampas pa ni Kyoka. Subalit hindi siya natinag at naglabas ng nakapangingilabot na aura upang maglaho ang mga clone na likha ni Nineheart. Ngunit pagkatapos nito ay labis na pinsala din ang kanyang natamo. Kinabahan si Nineheart nang makitang galit na galit si Jelal, saka nagkaroon ng space sa kalangitan dahil sa kapangyarihan nito. Nang makita ito ni Melody ay nakipag-link siya kay Juvia upang lumakas ang kanilang kapangyarihan. Pinagtulungan nila Leon at Grey ang clone ng dati nilang master subalit magkasabay silang pinatalsik ng ice magic nito. Nahihirapan na si Wendy nang dumating sila Carla upang iligtas siya sa demon. Saka inatake ng bawat isa ang kanika nilang mga kaharap na mga clone mula sa mahika ni Nineheart. Naghanda si Jelal na patayin si Nineheart kaya gumawa na naman ito ng clone ni Simon pero si Kagura mismo ang tumapos dito. Saka ginamit ni Jelal ang Grand Chariot na siyang nagpasabog sa maraming barko ng Alvarez Empire kasama si Nineheart. Nais puntahan ni Natsu si August bago ito makarating pero ayaw pumayag ng Master dahil ito ang pinakamalakas sa 12 Shield. Giit ni Brandish na may isa pang malakas sa 12 Shield at ito ay si Irene Belserion na tinatawag ding Scarlet Despair. Nang magising si Erza ay natapos na ang malalakas na kalaban sa lugar at sila Jelal ay inuubos na lang ang natitirang sundalo. Napaiyak na lang si Sheria dahil nawala na ang kanyang magic at nagpasalamat naman si Leon dahil natalo niya si Dim Arya. Nais ni Brandish na kausapin na lang si August upang mailigtas ang Fairy Tail dahil si Irene lang daw ang may kakayahan na talunin ito. Pero wala daw siyang magagawa kapag si Irene na ang sumugod dahil si August lang ang kaklose niya. Samantala nasa bundok ng Zonya sa Hilaga si Irene. At kasama niya ang dalawang alalay na sina Haina Lunacy at Juliet Son. Samantala sa di kalayuan ay kinakalaban nila Elfman ang mga sundalo ng Alvarez upang mailigtas ang mga kasapi ng Sabertooth. Nang mapansin nilang naglaho ang snow at nagkaroon ng mga halaman. Saka dumating ang dalawa pang 12 shield na sila Bloodman at Larkade. Ngunit hindi susuko sila Gajil sa mga ito. Nagtungo sila Natsu kasama si Brandish upang kausapin na lang si August. Napansin nilang sumusunod si Mess dahil wala pa rin itong tiwala kay Brandish. Dahil marami sila ay hindi sila madadala ni Happy. Kaya pinalaki ni Brandish ang pusa upang makasakay silang lahat. Pinipilit ni Mavis na wasakin siya ni Kana ngunit nagdadalawang isip pa rin ito. Samantala patuloy ang pakikipaglaban nila Mira. Gumawa si Gajil ng malaking espada at winasak ang napakaraming sundalo. Nahihiya si Sting sa kanyang kahinaan kaya binigyan ng motivational slap pero hindi iwan pamilya. Dahil dito ay natauhan siya at pinalakas ang kanilang loob. Maging ang Blue Pegasus ay muling nakipaglaban. Pinagpapatay ni Minerva ang mga sundalo sa ere at ginamit ni Rogue ang kanyang shadow. Napansin ni Juliet na nabuhayan ulit ang mga natalo na wizard. Pero ipapaubaya na daw ito ni Irene kina Bloodman at Larkade. Biglang namatay ang ilang mga wizard kaya nagtakbuhan ng lahat dahil paparating na naman si Bloodman na agad na inatake ni Gajil ng mga bakal nito. Ngunit nakatakas si Bloodman at sinakal ang binata pero sinakal niya rin ito at hinedbat. Inutusan ni Irene sila Juliet na tumulong na ipinagtaka ng dalawa. Giit ni Irene na may dumating pa kasing malakas na makakalaban. Dumating ang Mobile Temple Olympia ng Orasyon 6 na ngayon ay kasapi na ng Crime Sorcerer. Pero naramdaman ni Irene na meron isa pang malakas na paparating. Habang naglalakbay ay pinaglaruan ni Brandish ang kanilang mga katawan. At natigilan sila nang maramdaman ang pambihirang aura ni August the Wizard King. Umatake naman si Yukino patungo sa battlefield upang patayin ang Alvarez Army. Nagsasagawa ng preparasyon si Irene bago pa dumating ang malakas na panauhin kaya sinakop ng kapangyarihan ang buong lugar dahil paparating daw ang aknologiya. Napahanga si Bloodman na hindi napipinsala si Gajil sa Bane Particles pero hindi rin siya mapinsala ni Gajil kaya inatake siya ng mga bungo. Ang ibang wizard ay nagsisimatayan dahil sa Bane Particles. Gumawa si Levi ng Holy Magic para kontrahin ito at gumawa din ito ng mask para hindi malanghap ang Bane Particles. Naramdaman ni Ziref na nagbago ang magic power ng lupa dahil kay Irene. Samantala kinakausap na ni Brandish si August na wag nang wasakin ang Fairy Tail ngunit naisip ni August na isa siyang traidor sa kanilang
Emperor. Patuloy namang binakbak ng Saber at Pegasus ang mga sundalo. Nagbanta si Bloodman at nag-transform sa battle form nito at sinabing taglay niya ang mga first magic ng 9 Demon Gates kaya pinasabog sila ng Explosion Spiral. Saka hiniwa pa nito si Gajil at nagpalabas din ito ng maraming tubig mula sa itim na mahika. Naisip ni Levi na totoo ang sinasabi nitong taglay ni Bloodman ang kapangyarihan ng 9 Demon Gates ngunit gumawa siya ng butas upang maubos ang tubig. Saka nakipagbugahan ng roar attack si Gajil sa kalaban. Tapos nakapitan sila nito at inatake sila gamit ang napakaraming bungo ngunit pinilit pa ring iligtas ni Gajil si Levi at napansing natanggal ang mask nito. Giit ni Levi na naa-absorb din sa balat ang Bane particles ngunit nais niya pa ring tulungan si Gajil. Umatake si Gajil ngunit hindi matamaan si Bloodman kaya siya pa ang tinatamaan nito. Upang mailigtas si Levi ay hinihigop niya ang mga Bane particles saka nag-transform sa Black Iron Slayer at nagawa niya ng tamaan ang kalaban at naisip ni Bloodman na dahil ito sa Bane particles na hinigop, kaya patuloy siyang pinagsusuntok ng Dragon Slayer hanggang sa maglaho ito. Ngunit kinuha siya ni Bloodman at balak mag-self-destruct kasama siya. Pero nais pa rin siyang tulungan ni Levi kaya pinigilan niya ito upang hindi madamay sa pagsabog. Kaso nakatakas ito kaya pinigilan ni Lily at sinabi na lang ni Gajil na masaya siyang nakilala si Levi dahil tinuruan siya nitong maging mabuti. Ngunit ngayon ay kailangan na nilang magpaalam sa isa't isa kahit mahirap itong tanggapin. Nagtungo si Irene kay Acnologia upang pagbayarin ito sa pagtapos kay God Serena. Giit ni Brandish na walang saysay ang digmaang ito pero sobrang loyal ni August sa kagustuhan ng Emperor, saka tinitignan pa siya ng masama ng bida. Pumayag naman si August na makipag-usap pero bigla siyang sinaksak ni Brandish. Nalaman ni Natsu na dahil ito kay Mes na nilagyan ng memorya si Brandish na kailangan niya itong patayin. Subalit dahil dito ay tuluyan ng nagalit si August na tinapos din si Brandish at isusunod niya sana si Lucy na iniligtas naman ni Natsu. Pero tinamaan pa rin sila ng napakalakas na mahika nito dahil sa sobrang galit na nakita din nila Makarov. Inatake na rin ni Kana ng Fairy Glitter ang projection ni Mavis. Dahil dito ay nawasak na ang lakrima sa kanyang katawan at muling nabuhay ang immortal na First Master. Nagsimulang umatake ng napakalakas si Irene kay Acnologia pero pinaglaho lang ito at napaatras siya ng malayo. Umatake din ng Black Dragon King ng matinding liwanag kaya tumakas si Irene. Giit ni Irene na natatakot ang Emperor sa kanya pero kapag nakuha nito ang Fairy Heart ay tatapusin daw siya nito. Pero nais pa itong abangan ng Dragon King. Tuluyang pinakalat ni Irene ang kapangyarihan sa buong Fury Kingdom na ipinagtaka ng mga kasali sa digmaan pati na ng Royal Family. Di rin makapaniwala si Emperor Spriggan na gagamitin ni Irene ang Universe 1 spell. Nagsimulang gumuho ang Secret Chamber ngunit hindi niya makita si Kana. Saka nagsuot siya ng ilusyon na damit gamit ang magic. Nakita niyang wala ring tao sa guild hall at nakita niya doon si Ziref na sinabing hindi niya ito kagagawan. Dahil sa magic ni Irene ay nagising si Natsu na nakahawak sa mga hinaharap ni Lucy. Dagdag pa ng bida na kinansel niya daw ang heat spell ni August kaya hindi sila nasaktan pero hindi na nila alam kung saan sila napunta. Nahiwalay din sila Gray sa mga kasama at maging sila Wendy ay hindi na alam kung nasaan sila. Nagtataka sila Kana kung bakit sila nasa tabing dagat at napunta din sila Mira doon na dapat ay nasa Hilaga. Giit ni Romeo na may paparating na mga kalaban kaya sinabi ng Master na maghanda sila. Kinabahan si Warren nang makita na nagbago ang landscape ng Fury. Pinaliit daw ni Brandish ang sugat ni August. Giit ni August na ang mahika ni Irene ang dahilan kung bakit nagkagulo ang lokasyon ng lahat. Dagdag pa nitong naisip niyang dinala ni Irene ang Emperor sa Fairy Heart habang pinalayo naman ng husto ang Acnologia. Giit ni Ziref na pinaliit din ni Irene ang lupain upang madaling magkita ang magkakalaban. First time daw ginamit ni Irene ang spell na ito kaya hindi niya rin inaasahang mapupunta siya sa trono ng Hari ng Fury. Nagkatabi din ng palasyo at Cardia Cathedral saka nagkagulo ang mga bahay dahil pinaliit ang mapa. Nakaligtas si Gajil dahil na din sa epekto ng magic ni Irene. At nagpakita sa kanya si Zira na kasamahan noon ni Mavis. At natuklasan niyang nakakonekta na rin sa mainland ang Tenru Island. Sinabi nitong dahil muling nabuhay si Mavis ay siya naman ang nagkaroon ng projection spirit. Pero pansamantala lang ito dahil kapag naalala siya ni Mavis ay maglalaho na rin siya. Nalaman ni Happy na naglaho ang buong syudad. Saka nagkita na rin sila ng grupo nila Gray. Samantala sa ilang segundo ay natalo ni Irene ang lahat ng Holy Knight. Nagmamakaawa pa ang hari ngunit inatake ni Irene ang prinsesa at ginawang daga pero mahal pa rin ito ng kanyang ama. Natawag ang atensyon ni Irene sa pulang buhok ni Erza. Samantala nakikipaglaban na rin ng Master pati na ang mga kasama sa Alvarez Empire Army. Tumakbo ng mabilis si Jet at dinaanan ng mga ito ngunit nalagyan sila ng mga malagkit na puti at nasipa ni Juliet's son si Droy. Si Ridos naman ay pinaikot ni Haina at hinuli nila ang iba pang mga miyembro. Ngunit nandoon pa si Mira Jane at si Kana ay nakikipaglaban din. Kinausap sila ni Zire sa kanilang utak upang ituro ang direksyon ng Guildhall dahil kailangan daw ng tulong ni Mavis. Narinig din nila ang boses ni Gajil kaya napaiyak si Levi dahil ligtas ito. Samantala umatake si Juliet at tumalsik sa kanila ang white slime na parang tamot chino. Saka umatake din si Haina at binalibag si Mira pero nakatakas ito at nagpalabas ng pambihirang kapangyarihan. Pinag-utos din ito sa kapatid na umuwi na sa Guildhall dahil siya na ang bahala
bahala. Magkasama pala sila Yukino at Elfman kasama ang dalawang pusa, at balak din nilang magtungo sa Guildhall dahil sa narinig na boses sa utak ni Elfman. Nakasalubong din nila si Angel na kapatid pala ni Yukino na ikinagulat ng tatlo. Pinagbabato ni Juliet si Mira ng mga white slime na parang tamot chino. Saka pinagtulungan siya ng dalawa hanggang mapabagsak si Mira. Kaya nilabas na nito ang tunay niyang lakas na Alegria form. Dahil sa lakas ni Mira ay natuyo ang dagat. Sa isang iglap ay dinakat ang mukha ng dalawa at pinasabog sa ilalim ng buhangin na parang atomic bomb. Ngunit pagkatapos ay naubos na rin ang kanyang lakas. Subalit mga espada lang pala ang dalawa na nilagyan ng human persona saka dumating ang may kagagawa nito na si Irene. Sobrang natakot si Mira sa kapangyarihang taglay ni Irene saka itinali siya nito sa bato at tinorture ng white slime ang katawan. Nang dumating si August ay kinwestiyon nito ang paggamit nito ng Universe 1 na walang pahintulot ng Emperor. Sagot ni Irene na hindi siya pwedeng sumugal sa pakikipaglaban sa aknolohiya. Giit ni August na kailangan nilang magtipon sa Emperor pero ayaw sumunod ni Irene dahil papatayin niya pa daw si Mira. Kaya binutas na ni August ang puso nito upang sumunod na si Irene. Nagpanggap si Angel na hindi niya kilala si Yukino dahil ayaw niyang mabahira ng kanyang kasalanan ng kapatid. Ngunit nangako si Angel na balang araw ay magkikita rin sila kapag ayos na ang lahat. Nahanap ni Liz Anna ang ate na nakahandusay pero buhay pa siya dahil nang tignan ng siopaw ay lumiit ang kanyang sugat dahil kay Brandish pero kailangan nilang sabihin sa master na magtitipon ng 12 shield. Gumapang si Demaria kaya hinabol ng mga bantay ngunit biglang namatay sa sarap ang mga ito dahil sa heavenly magic ni Larcade Dragneel. Samantala kaharap ni Ziref si Mavis nang bigla itong magyelo dahil kay Invel. Pero nais daw itong makita ni Ziref na nakakakilos kaya tinanggal ang ice magic pero nilagyan niya pa rin ito ng ice chain para makasiguro. Dahil rin dito ay kusa siyang sumusunod sa utos ni Ziref. Saka ipinakita sa kanya na napapalibutan ng hindi mabilang na Alvarez army ang paligid. At ang mga natalo na 12 shield ay nandoon muli para maglingkod. Napansin ni Mavis ang kakaibang magic ni Larcade. Giit ni Ziref na secret weapon niya ito na maaari ring matalo si Aknolohiya. Samantala si Nineheart ay gumawa ng clone ng mga namatay na kasamahan na sila God Serena, Walt, at Bloodman. Hindi na raw parurusahan ni Ziref ang paggamit ni Irene ng Universe 1 nang walang pahintulot pero kailangan niya daw tanggalin ang Fairy Heart mula kay Mavis. At ang lahat ay umaayon kay Ziref kaya katapusan na ng fairy tale. Kinabukasan ay sumikat na rin ang araw na maaaring hindi na nila masilayang muli pero gagawin pa rin nila ang makakaya upang matalo sila Ziref. Magkakasama silang sumugod sa mga kalaban at agad na sinuntok ni Natsu ng mapaminsalang apoy ang mga ito. Pati ang mga kasama ay nagsimulang umatake sa napakaraming kalaban. Umatake na rin si Wendy pati ang grupo nila Elfman. Dumating na rin sila Makarov kasama ng iba pang miyembro. Nang biglang lumabas ang mga dragon dahil dumating pala si God Serena. Agad itong gumamit ng apoy ngunit lahat ito ay kinain lang ni Natsu kaya gumamit din ito ng water element. Saka inatake pa sila ng malakas na light beam. Ngunit nakaligtas sila dahil naglaho ang spell nito dahil dumating si Gildarts. Natuwa ang mga kasama dahil dumating ang pinakamalakas na kasapi nila subalit niyakap muna nito ang anak. Giit nitong tila isang bangkay si God Serena. Sumugod ang dalawa at nagkaroon ng matinding impact. Nanginginig si Romeo nang makita ang napakaraming mga sundalo ng Alvarez Empire. Saka dumating na naman si Agil na nagpalabas ng makapal na sandstorm. Nag-transform ng sand beast si Elfman ngunit pinalubog pa rin siya ng kalaban kaya niligtas siya ni Liz Anna. At bago pa mangyalam si Jacob ay sinuntok na ito ni Mira ngunit kinilig ito sa mga siopaw. Sumugod ang dalawa kaya inatake ni Rogue si Bloodman saka umatake si Wall ng mga rocket na pinasabog ni Minerva sa ere. Nagpatuloy ang pagsugod ng Alvarez army. Palagi daw winawasak ni Gildarts ang spell ni God saka sinuntok siya nito at tumalsik ng malayo. Dahil dito ay lumakas ang loob ng mga kasama. Samantala nagsimula na si Irene na kunin ang Fairy Heart mula kay Mavis. Ngunit ayaw na daw makita ni Ziref na nahihirapan ito. Sinabi ni Irene na kailangan niya ng Fairy Heart kung nais niyang matalo ang aknolohiya kaya umalis na lang ang Black Wizard. Ipinapapatay ni Irene si Erza kay Nineheart pero natatakot ito dahil hindi gumagana ang mahika niya kay Erza. Ngunit pinag-utos pa rin ni Irene na kalabanin niya ito sa kahit anong paraan. Samantala nagwawala na rin si Erza sa battlefield. Sa isang suntok ni Gildarts ay wasak ang kinatatayuan ng mga kalaban. Kalaban nila Rogue at Minerva ang dalawang 12 shield clone. Si Natsu ay nagbuga ng apoy ngunit nagyelo ito at napagbintangan pa si Gray. Kaya naglabas pa siya ng malakas na apoy ngunit nagyelo silang lahat dahil sa kapangyarihan ni Invel. At si Gray ay napinsala din nito ang tagiliran. Saka inatake ng napakaraming yelo at nakaramdam ng lamig si Gray kahit isa siyang Ice Wizard. Sa muling pag-atake nito ay nakagawa siya ng shield at gumawa ng malaking Ice Hammer pero walang kwenta sa kalaban. Kaya ginamit ni Gray ang Ice Devil Slayer magic at hiniwa ito ng mabilis na puminsala kay Invel. Muling sumugod si Gray at nasalag nito saka pinalabas ang kapangyarihan kaya tila naging Ice Age ang lugar na sa sobrang lamig ay parang maninigas na daw si Gray. Nagawang matunaw ni Natsu ang mga yelo sa kanilang katawan. Ngunit kinuha naman sila ni Brandish. Sa kanilagyan ni Invel ng kadena sila Gray at Juvia upang makontrol sila at pinag-utos na maglaban hanggang kamatayan. Pero ayaw ni Juvia dahil sa
matinding pag-ibig kay Gray. Ngunit sa kabila nito ay sinunod pa rin nila ang utos ni Invel at kung sino ang mananalo sa dalawa ay ipapanglaban nito kay END. Naalala ni Invel ang pendant ni Ziref na may litrato nila ni Natsu. Dahil ayaw ni Juvia nang nangyayari ay naglabas siya ng napakatalas na patalim at sinaksak na lang ang sarili. Pero ganun din ang naisip ni Gray kaya pareho silang nagpakamatay. Hindi makapaniwala si Invel sa nangyari kaya kakailanganin niya mismong harapin si END. Samantala nabuhay pa rin si Gray dahil sinuportahan siya ng tubig ni Juvia. Kaya habang buhay na daw na nakatira si Juvia sa katawan ng binata na hindi nito matanggap. Aalis na sana si Invel ngunit sinundan siya ni Gray na tuluyan ng naging demonyo. Ibinaba na sila ni Brandish ngunit ayaw din silang kalabanin nito pero hindi daw siya magtatraidor sa kanyang bayang sinilangan. Subalit nagalit si Dame Arya sa kanyang nakita. Inatake ni Agil si Elfman ng Sand Beast. Saka gumamit ito ng maraming buhangin upang madrain ang tubig sa katawan nila. Samantala natatalo na rin ni Jacob si Mira. Si Minerva ay kinuryente ni Wall at si Rogue ay napinsala din ni Bloodman. Galit na galit si Gray at biglang binugbog si Invel dahil sa ginawa kay Juvia. Napilitang gamitin ni Invel ang ice armor nito kaya pagsuntok ng binata ay nagyelo ang kanyang braso pero napatalsik niya pa rin ito. Saka gumawa ng kaparehong uri ng yelo ni Invel sa mga kamay at binugbog siya nito ng walang awa hanggang magulpi. Dumating si Nineheart na malakas ang loob dahil binigyan siya ni Irene ng malakas na mahika. Pero pinigilan siya ni Brandish kaya nagwala ito ng sobra at walang magawa ang mahika ni Brandish sa kanya. Sa kabila nito ay tinamaan pa rin siya ng salamander. Saka sinundan ng isa pang malakas na sapok na siyang tumapos sa lalaki. Nakaligtas din si Juvia dahil sa kakayahan ni Wendy kaya labis ang pasasalamat niya dito. Samantala natalo na rin ni Gray si Invel. Pero sinabi nito ang sikreto ng END book na ito ay si Natsu. Biglang hindi makahinga si Natsu dahil muling pinalaki ni Brandish ang tumor nito. At sinabing dahil magkaiba sila ng bansang kinalakihan ay hindi sila magiging magkaibigan kahit magkaibigan pa noon ang kanilang mga ina. Kaya naman nais siya nitong patayin upang makalimutan ang sentimiento ng nakaraan. Sinipa siya ni Lucy ngunit siya pa ang nasipa nito. Tinawag niya si Scorpio at umatake ito ng buhangin habang inaatake din siya ni Lucy. Ngunit pinaliit siya nito at nahuli pero nakatakas gamit ang mga espada. Muling sumugod si Lucy na pinaghihiwa ito at saka inatake pa ng matinding buhangin ang kalaban. Pero ginamit ni Brandish ang buhangin niya patungo sa Celestial Wizard. Gayunpaman ay hindi natumba si Lucy. Sinabi ni Dame Arya na alam niyang nagpapanggap lang si Brandish dahil pwede naman itong palakihin ang lamang loob ng mga kalaban hanggang sa sumabog at mamatay kaya alam niya na pakitang tao lang ito dahil nanunood siya. Kaya naman sa isang iglap ay pinatay siya ni Dame Arya. Nag-teleport din ito at sinipa si Lucy dahil balak siyang pahirapan bago patayin. Pinatigil muna ni Ziref si Irene dahil nais niyang makausap si Mavis sa huling pagkakataon. Ngunit dumating ang totoong Ziref dahil isa lang pala itong ilusyon na kagagawa ni Mavis. Kaya naisip ni Ziref na natalo si Invel kaya nawala ng bisa ang kadena nito ngunit hahantingin siya ni Irene. Samantala si Mavis ay nasa gilid ng bangin na nag-iisip kung ano na ang kanyang gagawin. Nang makita siya ni Mest upang tumulong, bumagsak na si Droy sa dami ng kalaban. Mabuti na lang ay iniligtas sila ni Gajil sa mga ito. Pero muntik na rin si Gajil kaya tinulungan ni Panther Lily. At si Levi ay masaya pero sinipa niya si Gajil dahil pinili nitong isakripisyo ang sarili. Nakita rin nila si Zira ngunit malapit na itong maglaho dahil nagbabalik na ang alaala ni Mavis. Dahil kay Mest ay tuluyan na itong naalala ng First Master kaya muling nagkita ang dalawa hanggang sa maglaho ang ilusyon ni Zira. Nakita ni Polochka si Brandish at tinanong ng matanda kung nasaan sila Natsu. Samantala bihag ni Dame Arya ang dalawa. Saka nag-teleport ito kay Natsu at nakuha na ang underwear ni Lucy. Sa isang iglap ay nakapatong na ito sa kanya at nais dukutin ang kanyang mga mata. Pero hindi natatakot si Lucy kaya lalong nagalit si Dame Arya sa kanya. Nagising na lang si Lucy na puro dugo at nakita niyang may nanggulpi sa kalaban at sinabi nitong isang halimaw daw si Natsu dahil nakakilos ito sa loob ng kanyang mundo at ang END lang daw ang makakagawa nito. Dumating si Happy kasama ang mga kaibigan. Pero nagtataka din sila kung ano ang nangyari. Giit ni Polochka na hindi pala isang tumor ang nakita niya kay Natsu kundi isang bagay na hindi maipaliwanag at ang pagbalik nito ni Brandish sa normal na laki ay ang nag-trigger ng awakening ni Natsu. Samantala sa itaas ay nasusunog ang lahat ng malapit kay Natsu. Saka nakita nito ang guild kaya nais niyang puntahan si Ziref. Nakita ni Gray ang kakaibang anyo ng bida. Kaya tinanong niya ito kung siya ba talaga si END. Giit ni Natsu na nais niya lang kalabanin at patayin si Ziref kaya wag na siyang makikialam. Naalala naman ni Gray na totoo pala ang sinabi ni Invel. Ngunit dahil kinuha ng mga demon ang lahat ng mga malalapit sa kanya ay nais niyang patayin si Natsu pero sumugod na ang bida at yumayanig dahil sa kanilang mga makapanindig balahibong taglay na mahika. Nakaligtas na naman si Brandish dahil pinaliit niya ng sobra ang sugat na ginawa sa kanya ni Dame Arya. Samantala balak nang hanapin ni Lucy si Natsu. At si Juvia ay nabuhay pa rin dahil kay Wendy. Pero hindi alam ni Gray na ligtas si Juvia kaya gano'n na lang ang galit niya sa mga demon pero hindi rin magpapatalo ang bida dahil kailangan niya pang patayin si Ziref. At habang papasugod sila sa isa't isa ay sumakit ang puso ng Master dahil hindi nauubos ang Alvarez Army sa sobrang dami ng mga ito nang dumating si Erza upang tulungan sila.
sila. Ngunit lumabas ang malaking mata ni Irene upang hanapin si Mavis. Giit ni Mavis na hindi siya tatakbo dahil babawiin daw nila ang Guildhall. Saka nakita nila ang malaking ilusyon ng First Master upang tulungan sila sa strategy. Dahil dito ay biglang tumaas ang moral ng mga miyembro. Ngunit gumamit ng enchantment magic si Irene sa Alvarez Army at naging mga halimaw ang mga ito. Pinatalsik ng isa si Erza at nagsimula silang matalo sa lakas ng mga halimaw. Sa itaas ay parang lawa ng tao sa sobrang dami ng Alvarez Army. Gamit ang giant armor ay nakalaban na rin si Erza saka gumamit siya ng Flame Empress at agad na nagpalit ng Thunder Empress armor at saka ginamit ang kakayahan ng Purgatory armor. Pero muling bumangon ang mga ito kaya hindi na nila alam ang gagawin at para silang mga langgam na sinasakop ng maraming kalaban. Nahihirapan man si Erza ay nagpatuloy sila kaya maghahanda ng Fairy Law si Makarov ngunit pinigilan siya ni Mavis dahil sa dami ng kalaban ay mababawasan nito ang kanyang lifespan. Ngunit nais pa rin ituloy ni Makarov dahil ayaw niyang makitang nasasaktan ng kanyang mga anak kaya nagsimulang magliwanag ang Fairy Law at napaiyak na lang ang mga miyembro dahil tuluyan ng ginamit ng Master ang Fairy Law upang maubos ang napakaraming halimaw sa paligid. Pagkatapos ay tumahimik ang paligid sa dami ng mga bangkay at labis na napaiyak ang mga kasama dahil naubos na talaga ang buhay sa katawan ni Makarov. Sinabi ni Laxus na kailangan nila ng tulong ng First Master upang malagpasan ang pagsubok na ito. Nagbigay galang si Erza sa bangkay ng Master saka sinabi ni Irene na naglaho ang 78% ng mga kawal nila. Namangha si Ziref dahil siya pala ang nagturo ng Fairy Law kay Mavis na ipinaasa nito kay Makarov. Sumugod si Natsu at pinatalsik si Grey, ngunit umatake ito ng matatalas na yelo at pinagsasalag niya ang napakarami nito ngunit nagyelo siya at tinamaan. Nagpalabas siya ng mga apoy na pinagyelo ni Grey kaya nagbuga ng matinding apoy na sinalag nito at kinulong ang bida. Saka ginamitan ng mga yelo na pinaglaho ni Natsu saka sumugod at nagtama ang kanilang pambihirang mga magic power. Saka nagsabayan sila ng malalakas na suntok nang pumagitna si Erza sa kanila na napinsala ang mga kamay. At napaiyak ito dahil sila pa ang naglalaban sa kabila ng kinakaharap nilang pagsubok. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.